Sa isang maliit na bridal shop sa Chihuahua, Mexico, may isang misteryosong manikin na patuloy na kinagigiliwan, kinatatakutan at pinagtatalunan ng marami. Kilala siya bilang La Pascualita, isang manikin na may nakakakilabot na itsura at kakilakilabot na kwento sa likod nito. Sa unang tingin, isa lamang siyang detalyadong manikin na nakasuot ng bridal gown. Ngunit para sa marami, sila Pascualita ay hindi lamang isang display figure, kundi isa raw tunay na katawan ng isang babaeng namatay sa mismong araw ng kanyang kasal. Ang kwento nila Pascualita ay nagsimula noong taong 1930s sa pagbubukas ng isang bridal shop sa Chihuahua. Ayon sa alamat, ang may-ari ng tindahan na si Pascuala Esparza ay may isang anak na babae na ikakasal. Ngunit sa araw mismo ng kasal, isang trahedya ang naganap. Ang dalaga raw ay nakagat ng isang black widow spider na naging sanhi ng kanyang biglaang pagkamatay dahil sa matinding lason. Hindi nagtagal matapos ang insidente, isang bagong manikin ang lumitaw sa shop. Ito ay nakasuot ng bridal gown at kapansin-pansin ang kakaibang pagkakahawig nito sa yumaong anak ni Pascuala. Mula sa facial features hanggang sa hugis ng katawan, tila ba ito'y si Pascuala mismo, ngunit hindi gumagalaw. Dahil sa pagkakatulad nila, mabilis na lumaganap ang haka-haka na ang manikin ay hindi ordinaryo. Ito raw ay ang mismong katawan ng namatay na anak na naembalsamo at isinusuot sa bridal dress na hindi niya kailanman nasuot sa altar. Ang dahilan kung bakit patuloy ang misteryo sa likod nila Pascualita ay dahil sa kanyang nakakakilabot na realistic na anyo. Hindi siya tulad ng karaniwang manikin na makikita natin sa mga mall na walang muka, may standard na postura at gawa sa plastic o fiberglass. Sila Pascualita ay kakaiba. Ang kanyang mga mata ay tila may kinang at lalim, para bang nakatitig sa'yo saan ka man lumingon. May makakapal siyang pilik mata, natural looking na buhok, at ang kanyang mga kamay ay may mga detalyeng karaniwang makikita lang sa totoong balat. May mga kuko, linya at kahit ugat. Ayon sa mga nakakita, ang mga binti at hita nito ay tila may natural na ugat at balat na parang hindi gawa ng tao kundi sadyang totoo. Ang ganitong antas ng detalyeng pisikal ay mas lalong nagpapatibay sa paniniwala ng ilan na ito ay hindi basta-basta lang manikin. Dahil sa kanyang anyo, maraming customer at turista ang dumadayo para makita sila Pascualita. Ngunit hindi lahat ay komportable sa kanyang presensya. Ayon sa mga kwento ng ilan sa mga empleyado ng tindahan, may mga pagkakataong nararamdaman nilang tinitignan sila ng manikin o kaya'y nagbabago ang posisyon nito kapag hindi nila ito tinitignan. May isa pang trabahador ang nagsabing kinakabahan siya tuwing nililinis ang paligid nito dahil pakiramdam niya'y may nakatingin sa kanya. Anya, parang hindi siya isang bagay, para siyang may kaluluwa. Ang ganitong mga testimonya ay dagdag sa misteryo nila Pascualita. Hindi rin nakatulong ang pagiging tahimik ng mga may-ari ng shop sa tanong kung ito ba ay tunay na katawan ng tao o hindi. Minsan, nang tanungin ng kasalukuyang may-ari, kumindat lang ito at sinabing, "Hindi ko masasabi." Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang iba't ibang bersyon at haka-haka tungkol sa pinagmulan nila Pascualita. Isa sa mga kilalang alamat ay patungkol sa isang French magician na umano'y nahumaling sa kanya. Ayon sa kwento, tuwing gabi, dumadalaw ito sa shop, binubuhay sila Pascualita at isinasayaw sa buong bayan. Pagdating ng umaga, ibinabalik niya ito sa tindahan. Walang sino mang nakakaalam maliban sa kanya. May iba namang nagsasabi na sila Pascualita ay isang ordinaryong manikin lamang, ngunit sadyang napakadetalyado ng pagkakagawa nito upang makatawag pansin. Isa raw itong marketing strategy ng mga negosyante upang pasukin ng mga turista ang bridal shop.
Ngunit kahit anong paliwanag, hindi nito nababawasan ang kilabot at hiwagang dala ng kanyang presensya. Sa isang siyentipikong pananaw, marami ang nagsasabing imposibleng mapanatiling buo ang katawan ng tao ng mahigit 80 years, lalo na sa mainit na klima ng Mexico. Ang proseso ng embalsamasyon ay hindi sapat upang mapanatili ang balat, laman at mga mata ng isang tao sa ganoong tagal ng panahon. Wala ring konkretong ebidensya na nagpapatunay na totoo ang kwento tungkol sa may-ari ng shop at sa pagkamatay ng kanyang anak. Maaaring si Pascuala Esparza ay isang katahang isip lamang upang bigyang kulay ang alamat. Ngunit kahit gaano kalohikal ang paliwanag, hindi pa rin nababawasan ang kilig, takot at pagkamangha ng mga taong nakakakita kay La Pascualita. Sa ngayon, si La Pascualita ay bahagi na ng lokal na kultura at alamat ng Chihuahua. Tulad ng mga kwentong bayan sa Pilipinas, siya ay naging simbolo na kung paanong ang mga simpleng bagay gaya ng isang manikin ay maaaring gawing sagrado, kakaiba o nakakatakot ng paniniwala at imahinasyon ng tao. Dinadayo siya ng mga turista taon-taon. May mga pari pa daw mula sa Vatican ang bumibisita umano para siyasatin siya. Hindi man makumpirma kung ano ang totoo, ang misteryong bumabalot sa kanya ay tila hindi nawawala at patuloy na nagbibigay ng tanong sa bawat makakakita sa kanya. Isa ba siyang ordinaryong manikin? O tunay nga bang katawan ng isang babaeng hindi nakapaglakad patungo sa altar? Sa huli, ang kwento nila Pascualita ay patunay ng kapangyarihang ang mga alamat na kahit walang konkretong ebidensya ay patuloy na nabubuhay sa kwento, alaala at paniniwala ng tao. Isa siyang halimbawa na kung paanong ang pagkagiliw natin sa hiwaga at kababalaghan ay nakakapagbigay buhay sa isang bagay na tila wala naman talagang buhay. At ngayon, ikaw na ang magpasya. Maniniwala ka bang sila Pascualita ay isang simpleng manikin lang? O isa siyang bangkay ng isang babaeng ikakasal sana, ngunit naging bahagi ng isang walang katapusang kwento ng misteryo at kababalaghan?